Hello and welcome back mga boy. Panibagong anime na naman ang pag-uusapan natin mga men. Ito nga ang Kagurabachi, isang action fantasy manga mga boy. At isa nga ito sa trending na manga na pinag-uusapan sa iba't ibang social media platforms sa ngayon. Ang tanong guys, ito ba ay overhype lang o next big hit anime kagaya ng One Piece, Bleach, Naruto at Jujutsu Kaisen? Hanip ang takbo ng storya nito mga boy. Kasi nga, kwento ito na about nga sa paghihiganti ni Chihiro sa pagkamatay ng kanyang ama. Well, meron na ngang 20 chapters nito at sana nga ay ma-release na yung anime series nito mga men. Pero sa ngayon nga, kwento ko nga sa inyo yung iilan chapters nito mga boy. A quick summary lang ng Kagurabachi manga. Well anyway, ang kwento ngang ito ay about sa paghihiganti ni Chihiro sa pagkamatay ng kanyang ama. Sa mga first chapters nga ng kwento ay pinakilala dito sa atin si Chihiro Rokuhira at ang kanyang ama na si Konoshige Rokuhira na isang tanyag o famous na swordsmith. Ang kanyang ama ay gumagawa nga ng mga di pangkaraniwang katana o meron nga siyang unique method sa paggawa ng katana. Araw-araw nga ay tinitrain nga itong si Chihiro ng kanyang ama sa paggamit ng katana at pati na din sa pagpanday ng mga katana. Natutunan nga ni Chihiro gumamit ng enchanted sword sa tulong ng kanyang ama. Ayon pa nga kay Shiba na kaibigan nitong ni Konoshige, etong 7 enchanted sword ang huling espada na na-forge niya at ang tumapo sa Seiki War 15 years ago. Kaya naging hero nga etong si Konoshige. At pagkatapos nga ng digmaan ay tinipon niya nga ang lahat ng 6 pang enchanted sword at tinago nga ito. Isang araw nga guys, sinalakay nga ng 3 misteryosong mga sorcerers ang tahanan nila Konoshige. Winasak nila ito, ninakaw ang 6 enchanted swords at pinaslang si Konoshige. Dito gumuho nga ang mundo ni Chihiro kaya nagumpisa nga siyang maghiganti gamit ang ika-7th enchanted sword o tinatawag nilang Enten, ang huling espadang na-forge ni Konoshige kung saan hindi alam ng mga kalaban na sekretong nakatago pala. Eto ngang Enten guys ay may tinataglay na supernatural powers based sa 3 goldfish. Ayon pa nga kay Konoshige, nang kinuwento niya ang tungkol sa mga goldfish na nabili niya, tinukoy niya nga ang mga ibig sabihin nito. Red, attract good fortune. Yung black naman to resist evil at ang ika-3 at ang 3-colored goldfish naman ay amazing. Masyadong mataas ang tingin ni Konoshige sa Enten. So parang eto nga yung pinaka-special na ginawang espada ni Konoshige mga men. Pa-activate lang ang kapangyarihan ng Enten pagsasabihin ang pangalan nito sabay hampas kung saan ay magpo-form ng water droplets sa bandang blade ng katana. Makikita rin dito na kayang mag-manifest ng pure spirit energy ng Enten sa form ng mga giant goldfish. Pero sa kabila nga ng extraordinaryong lakas ng Enten, sinabi ni Shiba sa mga early chapter ng manga na hindi pa nga na-unlock ang full potential nito. Pero sa kabuuan ng chapter 20 guys, naipakita dito ang mga teknik na kayang gawin ng Enten guys, kagaya ng Kuro. Kaya nito magsamon ng black goldfish kung saan nakokoveran nga ang kanyang kamay at katana ng black liquid. Malakas ang impact ng slashes nito guys. Kaya nitong hiwain yung katawan ng mga taong to guys sa isang slash lang. Next ay ang scatter. Ito ay ang extension ng teknik ng Kuro. Gumagamit ito ng same amount ng spirit energy katulad ng Kuro. Pero tinitrade nito ang power para sa ability na makarelease ng 20 na weaker slashes. In other words guys, 1 slash ng Kuro ay 20 weaker slashes ng scatter. So from the word scatter, divided by 20 nga yung isang slash ng Kuro. Well anyway, next nga guys ay ang Aka. Kayang isamon ni Chihiro ang red goldfish gamit ang teknik na to. Binablock naman ito ang mga atake galing sa kalaban. Ina-absorb nito yung kahit anumang klaseng atake. At yung mga ataking na-absorb pwede ngang itira pabalik sa kalaban. At ang panghuli nga ay ang Nishiki. At 3-colored goldfish naman ang nagsasamon nitong Nishiki kung saan nagiging cloak niya nga ito. So para nga sa akin mga men, ito yung pinakamalakas na teknik na siguro ni Chihiro. Well, breakdown na lang natin tong mga teknik na to if ever i-release na nga ang series nito. By the way, ipinakita din dito sa atin ang mga magiging kakampi nitong ni Chihiro mga men. At ang first nga ay si Shiba na pinalabas sa first chapter pa lang ng story. Siya ay matalik na kaibigan ni Konoshige noon pa man at nagsilbing kasama ni Chihiro sa kanyang mga laban nang namatay nga ang kanyang ama. At sa katunayan nga, siya pa ang nagkwento kay Chihiro tungkol sa pagiging hero ng kanyang ama during Seiki War. Etong si Shiba naman guys ay may taglay na transportation technique. Ginagamit niya ito para iligtas sa kaguluhan ang kung sino man ang kanyang mahawakan. Ipinakita ito sa chapter na to kung saan niligtas nga ni Shiba si Char gamit ang transportation technique. Sunod naman sa magiging kasama niya pa ay etong si Azami, isa sa may highest
highest ranking position sa Kamunabi, isang government organization na kumukontra laban sa mga malalaking kriminal sa bansa. Pero hindi siya kagaya ng mga bida natin guys dahil walang taglay na sorcery o magic etong si Azami. Ngunit ibang klase ang galing nito sa physical combat, strategic thinking, and deep understanding sa mga sitwasyon. Ang isa pa sa magiging kasama niya guys ay etong si Ikuto, ang leader ng Kamunabi Anti-Cloud Gouger Special Forces na binubuo ng 6 na miyembro at kinikilalang mga elite. Nabuo nga ang koneksyon nila ni Chihiro nang makipag-negotiate nga etong si Ikuto kay Chihiro base nga sa kanilang personal interest guys. Ibang klase ang galing netong si Ikuto mga men dahil bukod na sa taglay na physical combat ay may skilled ability rin siyang basahin ang isang individual. At ang panghuli nga ay etong si Char, ang batang babae na pinakilala sa chapter 3 kung saan humihingi nga siya ng tulong kay Hinao sa Cafe Haru-Haru dahil sa mga humabol na kalaban. Hindi pa nire-reveal ang pagkatao nitong si Char sa mga early chapters. Pero according nga sa na-research ko guys, isa nga siyang member ng Kyunagi clan at may tinataglay na regeneration healing factor kung saan kaya nga niyang mag-heal ng mga sugat. Sa pagkakaalam ko, siya ay target for experiment guys. Pero feeling ko nga merong malaking factor sa storya etong si Char dahil nga puros sorcerers nga yung kalaban na humahabol sa kanya. Solid ang mga action sa Kagurabachi mga boy, mabilis ang pace ng story. Hindi siya kagaya sa iba na umaabot pa ng 30 to 50 chapters bago natin makita yung mga bakbakan. Guys, chapter 20 pa lang pero maraming kalaban na ang na-cover sa storya. Kabilang na dito ang mga sorcerers na sina Genichi Sojo at Madoka. Kaya hindi ka talaga maiinip guys. Ongoing manga pa to mga during making this video. Nasa chapter 20 pa ito pero inaasahan ngang i-release eto nga anime series nito guys. Nirelease ito last year guys, September 2023 kung saan nalagpasan agad nito yung series ng Spy X Family, Goku at Boruto sa popularity ranking sa Japan. Mataas ang ratings nito sa Japan kaya grabe ang hype nito even though hindi pa man nakaabot sa chapter 20. Pero dahil nga bagong release lang ito ay masyadong maaga pa para i-judge ang bagong shonen manga na ito mga boy. Kagaya nga ng ibang anime na napanood ko like One Piece, Naruto at iba pa, saka ko lang na-enjoy yung storya pagkatapos ng 30 episodes. May vibes ito ng pinaghalong Demon Slayer, Chainsaw Man at Jujutsu Kaisen mga men kasi merong mga sorcerers dito mga men eh. Well guys, hanggang dito nga lang yung review natin dito sa Kagurabachi. Kung gusto nyo nga ang manga na to guys, mag-iiwan na lang ako ng link dyan sa comment section sa ibaba. Wala pang official date of release ng anime nito ngayong 2024. Under production pa ito, kaya isa pa ito sa kaabang-abang na anime ngayong 2024. Well, kung nag-enjoy kayo guys, pakihit naman ng subscribe button para lagi ka update sa mga bago nating videos. So, i-follow nyo na din yung ating page sa Facebook. So, mag-iwan ako ng link dyan sa description sa ibaba. Maraming salamat mga men. I love you all. Peace out. Bye-bye.